Bilang paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan. Papuri mo sa salamat ay sa iyo. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Ang lahat ng kapangyarihan ay sa Kanya. Kapangyarihang bumuhay, magpagaling, magpalaya sa anumang pagkaalipin. Ang kagalakan ay sa Kanya. Kapayapa ay taglay niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Bilang katauhan, sadyang marupok at mahina ang katawan at laman, sapagkat alabok ang pinagmulan. May makitid ang pangunawa, may malawak ang pangunawa. May maiksi ang naaabot, may mahaba ang nilalakad. Mayroong sandi pa lamang ang kaya niyang tunguhan at abutin, mayroon namang masigit pa doon. Ano nga baga ang ibig kong ituran, mga minamahal? Kanya-kanyang ang kakayahan ng bawat isang nilalang. Subalit sa bawat kanya-kanyang kakayahan, iisa lamang ang nagbigay buhay. Kaya't kung ang bawat isa'y sa Ama nakatuon ang isipan, anuman ang hindi nila kaya, ang Ama ang magbibigay kakayahan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sino nga ang katauhan ang magsasabing lumaban ka? Makalalaban ka kung siya man ay duwag, kung siya rin ay lampa, kung siya rin ay natatakot, kung siya rin ay di kaya ang sinasabi niya. Ngunit ang Espiritu ng Ama patuloy na sinasabi sa mga anak niya, winiwika niyang patuloy, mga anak, lumaban kayo sa buhay. At ang bawat araw ay kasiyahan sa bawat anak ng Amang tumutupad sa kanyang kalooban, nagnanasa ng kanyang mabuting kagustuhan. Subalit ilan nga baga ang naka-Espiritu Santo na tinatawag na dinaluyan? Ilan nga baga ang patutoong banal na Espiritu ang nasa taglay nila? At papaano nga masusukat ang Espiritu sa katauhan ng tao? Paano nga mararamdaman ang patotoo na ang Diyos Espiritong sumasa katawan nila? Kay hirap nga ang hagapin, kay hirap nga ang apuhapin, kay hirap nga ang patotohanan kung tao ka lamang. Subalit ang Amang hindi nakikita, siyang nagpapatotoo kung papaano siya buhay sa bawat isa. Siyang nagpapadama at nakakadama ang mga anak niya. Kaya't binigyan ng pandama, binigyan ng pananaw, binigyan ng pandinig, binigyan ng panlasa, binigyan ng panggalaw, upang kung papaano gagamitin ito, patotoong may Diyos na totoo, patotoong may Diyos na kinikilala at kikilala ang tao kapag siya'y hinanap at nasumpungan, kapag nadama at naramdaman sa kalooban. Mga minamahal, kay buti ng Ama. Sino nga ang mahina ang magsasabing, lakasan mo loob mo? Kaya mo yan, samantalang siya rin nanghihina ang loob. Kaya ang kailangan pala ng tao ay hindi pagkatao, kundi Espiritu Santo. At ang Espiritong nasa taglay ng katauhan at ang Espiritong tinataglay ay pagkatao, siyang magsasabit mangungusap, lakasan nyo ang loob nyo, sapagkat kayo'y tao. At ang Ama niyong pinagmulan ay totoo at Diyos na may wagat makapangyarihan sa lahat. Kung magkagayon at kung lahat ng tao'y naka-Espiritu ng Ama at Espiritu ng Anak, tunay ngang mapapatotohanan, Diyos Amay makapangyarihan.
Mga minamahal, ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. Nagkarameneyahana, nagkarameneyahana, nagkarameneyahana. Saan nga ba bumabase ang tao mula sa simula? Kung papaano nakausad ang panahon, ang taon na binibilang. Walang nag-usad nito, nagsadyad sa bawat taon, maliban ang Ama at ang nananahan sa bawat taon sa lupa'y mga anak niya, upang bumilang ng taon, bumilang ng oras, bumilang ng buwan, bumilang ng araw. Subalit sino nga ba ang tao para malaman niya ang kanyang kinabukasan? Para mabatid niya ang kanyang hangganan? Para makita niya ang kanyang hinaharap at kinabukasan? Para mabatid niya kung anong kanyang kapalaran? Para masabi niyang ako'y ganito at ganyan ang kakasapitan? Wala nga ni isiman. Wala nga ni isaman. Kaya naman itong espiritong di nakikitang inugnay sa tao, siyang nangungusap, mga anak, ang bawat araw nyo'y magiging kapakinabangan. At kapakipakinabang kung ang masusumpungan nyo ay ang Diyos Ama na sa inyo'y bumuhay. At sa pangungusap ng kanyang espiritu sa bawat anak niyang kinakatawan ay espiritu ng katauhan ang taglay. May nagsasabing ang matikas ang Ama, matibay ang Ama, malabay ang pakpak niya, banal at totoo siya, sapagkat siya ang pinabatid ng Espiritu sa kanila. Kung ganang pagkatao, di mangungusap ng gayon at walang masasambit ng gayon at ganito, sapagkat di nga siya nakikita at di nila kilala. Ngunit sino nga bang naghahayag ng kanyang katotohanan? Sino nga bang naguulat ng kanyang kagalakan? At sino nga bang magpapabatid ng kanyang kabutihan? At sino nga bang makakadama ng kanyang kapangyarihan? Wala ni isa man maliban ang kanyang espiritu. Kaya't ang espiritong tinataglay ng mga tao, yaon ang nagpapatupad nagsasabing, mga anak, kayo'y anak ng Diyos na kinikilala nyo. Kaya't kung kakamtinin nyo, yung paghahari niya'y malulubos-lubos ang galak nyo. Sapagkat kung bilang tao'y di masasabit yaon, hindi masasabi ang ganito, sapagkat walang patutuong malulubos ang galak ninyo, sapagkat walang patutuong mabubuhay kayo, sapagkat walang patutuong malalakas ang magiging malakas na. Sapagkat nga ang espiritong naguulat at naghahayag ng katotohanan mula sa kataas-taasan, siya nga ang panuntunan ng katotohanan, siya nga ang daan ng katotohanan, siya nga ang liwanag ng buhay, siya nga ang kalasag ng sinuman, kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kagalakan, kasiyahay inyong kamtan. Kaya't dito napapatotohanan, ang may pangunawa ay nakaunawa, ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Tapat nga ba siya? Totoo nga ba siya? Buhay nga ba siya? Paano siya natutuntun at makikilala? Paano siya makikilala? Mayroon bang nakakakilala sa Kanya? Mayroon bang nakakilala na sa Kanya? Mayroon bang kikilala pa sa Kanya? Mga minamahal, kung ang pagkilala sa Ama ay hindi nababatid ng bawat anak niya, ang bawat isa, paano masasabing siya'y buhay sa tuwina?
May mga salitang hindi kayang liripin, may mga salitang hindi kayang tuntunin. Mula sa simula, naghayag na ang Ama, nagulat na siya sa mga dapat sundin at tuntunin ng tao. Subalit ilan nga kaya ang makasusunod sa kalooban niya? Ilan ang makatutupad sa kanyang kagustuhan? Ilan ang magsasabuhay sa kanyang mga salita? O kay palad nga ng taong nakaunawa? O kay palad nga ng taong nagsasakatuparan ng kanyang mga aral na tinupad niya, nang dahil naramdaman niya at kinilala ang Ama, sapagkat ganang pagkatao'y di kakayanin, ganang espiritu'y may kakayahan, upang ipatupad at gawin sa inyo yaong mahirap para sa inyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Mula sa Exodo. Ito ang sinabi ng Diyos. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at humango sa inyo sa pagkaalipin. Huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkaroon ng Diyos-Diyosan o kaya'y larawan o rebulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyosang iyan, sapagkat akong si Yahweh ay mapanibughuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak, hanggang sa ikaapat na salinlahi. Ngunit, ang lahat ng umiibig sa akin ay pagpapalain ko hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Huwag ninyong babanggitin sa walang kabuluhan ang pangalang Yahweh, sapagkat parurusahan ko ang sinumang bumanggit nito ng walang kabuluhan. Italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kayong gagawa ng inyong gawain, ang ikapitong araw ay araw ng pamamahinga. At itatalaga ninyo sa akin sa ikapitong araw, walang gagawa isa man sa inyo. Kayo ang inyong mga anak, mga katulong ang inyong mga hayop, o ang sinumang naninirahan sa isang bayan. Sa inyong bayan. 6 na araw na ginawa ko ang langit, ang lupa, ang mga dagat, at ang lahat ng nasa mga ito, na mahinga ako sa ikapitong araw. Itinangi ko ito at itinalaga para sa akin. Igalang ninyo ang inyong ama't ina, sa gayoy, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay, huwag kayong mangangalunya, huwag kayong magnanakaw, huwag kayong magnanasa, at huwag niyong pagimbutan ang sambahayan ng inyong kapwa. Huwag kayong sasaksi sa di katotohanan laban sa inyong kapwa. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang daming tuntunin na binahagi ng Ama na dapat at nararapat na tuparin ng mga anak niya. Maraming pinatupad, maraming pinagagawa, maraming pinag-aatas, subalit, nang dumatal ang Jesucristo na binahagi ng Ama sa tao, naging isa na panuntunan, ang pinakamahalagang utos ay ito. Ibigin niyo ako ng higit sa lahat, at ibigin niyo ang kapwa niyo tulad ng pag-ibig sa sarili niyo. Sapagkat kapag nasunod ang panuntunang yaon, at ang kalooban ng Amang sinunod ng sinuman, tunay na masusunod ng 10 utos niya. Sapagkat batid ng Ama, na ang bawat tao at bawat anak niya ay may kanya-kanyang kakayahan, may kanya-kanyang dalahin,
Nabatid niya at nakikita niya kung paano nila dinadala. May kanya-kanyang saloobin at mga kalooban kung papaanong nilalaman. May kanya-kanyang kaisipan na tinatalaan ng kung ano-ano at may mabuti ang kaisipan na walang iniisip kundi kabutihan. Iba't iba nga ang panuntunan ng tao at panuntunan ng ama'y magkaiba. Subalit sa magkaibang panuntunan at kalooban ng ama, kung susunod ang bawat anak niya, walang hindi mapagpapala niya. Walang hindi magtatagumpay ayon sa kanyang kagustuhan, ayon sa kanyang kapangyarihan, ayon sa hindi malikat at malirit man lang ng tao. Sapagkat ang ama ay noon, ngayon at kailanman, at siya na nga noon at kahit kailanman. Sapagkat ikaw ay tao at siya ay Diyos mo. Siya ang kataas-taasan na pinakikilala ko. Kaya't kung tuwir ang makikilala ng mundo, ano nga bang hindi marapat kamtin ng tao? Alalaong baga, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dahil tapat, totoo at buhay ang Diyos. Ano ba sa palagay nyo ang kalooban at kagustuhan niya na dapat sundin? Magpahinga ka lamang sa araw ng yun lang baga? Ang marapat sundin ng tao, magpahinga ka lang. Ang pagpapahinga ay maraming kaparaanan kung paano mo gagawin niyang magpahinga, di baga? Ngunit nakasunod ba ang mga tao sa panahon na yon na hindi nga sila nagtatrabaho ang araw ng pamamahinga, naroon nga sila sa tahanan nila? Gumagawa ba sila ng mabuti? Nakagagawa ba ng mabuti? Na ibibigay ba nilang kabutihan? Kaya't dinasyahan ng ama, di baga? At nang di siya masyahan, ibinigay ang anak na sinugo upang masyahan naman siya sa hain at handog. Kaya't ang ibinigay niya ay dugo at laman bilang kordero. Sino nga kaya ang maghahain ng kanyang dugo at laman para sa kapwa niya? Sino nga kaya ang makatutupad nito? Wala ni isa man tao. Sapagkat hindi kayang ibigay ang sakripisyo sa kapwa-tao bilang kapwa-tao lamang siya. Mga minamahal, marami ang kaganapan sa buhay ng tao na mahirap ipaliwanag. Maraming nagaganap sa buhay ng tao na hindi niya gusto. Lalo't higit ang nagpapakabuti at nagbabahagi ng kabutihan. Ayaw niyang may mapasama, ayaw niyang may mapahamak, ayaw niyang maging masama ang mga minamahal niya sa lupa. Subalit, ano nga ba ang dahilan bakit hindi magkatugma ang kalooban ng ama sa mga anak niya? Bakit hindi maitama ang mabubuting gawa ay di magawa? Sapagkat nananaigang pagkatao, natatangay ng pagkatao, naghahari ang pagkatao, nangingibabaw ang isip tao, naghahari ang kaloobang pangtao, ngunit kung maghahari at mangunguna lamang ay Diyos Espiritu, walang hindi matutunton sa mabuting tuntunin ng Ama ang mga anak niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sapagkat maliwanag ang pangako niya mula pa kay Abraham. Tutuparin ko ang aking mga pangako sa iyo at sa iyong lahi, at ako'y magiging Diyos ninyo habang panahon. Ibibigay ko sa inyo ang lupain ito na inyong tinitiran ngayon. Magiging inyo na ang buong lupain ng Kanaan habang panahon, at ako magiging Diyos ninyo. Buhay ba ang Diyos? Kung wala nga ang patnubay ng Ama, ang patnubay ng Espiritu niya, sino kayang makagagawa ng mabuti? Sino kayang gagawa ng kabutihan? Sa oras na nalulumbay, paano mo magagawa ang kagalakan? Sa oras ng nalulumbay ka, paano kang magagalak? Ngunit mayroon bang mahirap sa Ama?
Mayroon bang mahirap gawin niya? Kaya nga, kung lahat lang ng tao ay totoong nakikinig sa Kanya, kung lahat lang ng tao ay totoong sumusunod sa Kanya, kung lahat lamang ng tao ay totoong susunod sa Kanya, sino nga kaya ang hindi magaganap ang mga salita niya para sa kanila? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Buhay bang Ama? Kapag bilang tao ka, maaari kang mga tuwiran, maaari kang magdahilan, sapagkat yun ang patutoong tao ka. Taong katwiran, taong dahilan. Nasa iyong palagay lahat ay tama yaon. Nasa iyong palagay lahat ay totoo yun. Ngunit gaano kasigurado na sa pananaw ng Ama at pandinig ay totoo lahat yun? Gaano katotoong lahat ng iyong sinasabi ay para sa Ama'y tama at totoo yun? Kaya't napakahirap tukuyin. Ngunit sadyang napakahirap man, wala pa ring dapat gawin, kundi ang damdamin ng sinuman sa Ama ilaan at ihain. Upang ang bawat araw ay makatugon sa Kanyang panawagan at makasunod sa Kanyang kapangyarihan. At di ang kapangyarihan bilang katauhan ang siyang susundin at tutuparin, kundi ang ganang Kanyang Espiritu na naghahari sa bawat anak niya. Mga minamahal, huminga nga kayo ng malalim. Huminga kayo ng malalim. Isa pa na malalim. Saan hinugot ang inyong hininga? Yan ang pangakong buhay ng Ama na pinahiram niya. Ikurap nga ninyo ang inyong mga mata. May gagalaw ba niyong kusa ito? Kung ayaw niyang pagalawin, kahit kayo'y may mga mata talukap na magaganda, kung hindi niya kalooban at kagustuhan na ito'y magalaw at pagagalawin niya, kahit na napakaganda pat malakas kayo bilang tao, hindi niya ito magagalaw bilang tao ka. Hindi mo ito may gagalaw. Bakit? Pinangyari ito sa isang alagad. At di lamang siya sa isang alagad pa, nang sila'y nagkaroong sakit na face palsy. Sapagkat, patotoo lamang ng Ama, hindi ikaw ang nagpapagalaw ng bahagi ng katawan mo. Na kapag ginusto niya, na may pagalawin siya at hindi pagalawin ay magagawa niya. Kaya't ang bawat paggalaw sa katawan ng tao, siya mismo ang nagpapagalaw at di tao. Kaya't kung naghahari ay siya, sinong nagpapagalaw sa buhay mo? Hindi ba't ang Kanyang Espiritu? Subalit kapag naghahari ay pagkatao mo, sinong nagpapagalaw ng buhay mo? Ang sinusunod mo'y sarili mo, ang nasusunod mo'y sarili mo, ang susundin mo'y sarili mo, hindi ang Diyos mo na na Hatchakaramalaya. Oh, Leia Karamania. O kay hirap iulat at sa tao'y ihayag. Yaong sa akin marapat na sa inyo ay di dapat. Kung labag sa kalooban, ay di nyo matatanggap. Kung ayaw tanggapin ng diwa, ay di mawawawaan. Subalit ano baga ang pag-ibig ko kung bakit ito'y ginagawa ko? Yaon nga'y tapat at wagas malinis kanino mang tao. Kaya naman itong paghahari marapat na naasang ibigay sa lahat, upang ang lahat na mapagharian na imawawaan niyang ganap. Makamtan na tuwiran, malubos ang kagalakan. Sa puso ay maging kalibangan, yaong pagdaloy ng pagmamahal. Sa isip ay maging kapanatagan, yaong mga banal na aral na nagsisilbing buhay sa bawat may buhay. Patotoo lamang na ang salitang banal ay nagbibigay buhay. Sa bawat tatanggap at sa Ama'y nakikinig na tuwiran. Kaya't kung tuwiran nga't lubos na tumanggap ang sinuman, sino ngang nilalangan di masisidlan ng pangunawang tuwiran?
O aking mga minamahal at aking iniibig na lubusan, bakit ko inibang sa aking pagdakal at pangungusap na tuwiran? Upang do'y mapatotohanan ko sa inyo na ganang katao ay di may luluwalyaon at ito na aking binabaybay. Subalit ganang di nyo nasilayan. Nasasambit ko ang marapat na inyong natutukoy kung paano nyo kagawin yaong nasa't layunin ng Ama para sa lahat. Sapagkat ang may pandinig nga ay makaririnig, ang may mata ay magliliwanag, ang may pandamay makadarama. Yamang kayo'y mga anak ng Ama na sinidla ng buhay at may pandama pa, naway wag mahuli ang lahat upang makilala ninyo at makilalang lubos yung Amang pinakikilala ko at nais niyang matularan yung mabuting gawa niya. O aking mga minamahal at tuhirang di nasisilayan, kung paano ako dumatal at nangungusap sa harapan, kung mapapakinggan nyo at tuwirang mapagninilayan, matatanto niyong buhay ang sa inyo'y nagdaratal. At kung paano ito'y binabahaging lubusan, kung tutuntunin nyo ang katotohanan, kayo rin mismo ang magsasalita sa kapwa ninyo. O mga minamahal ko at tuwirang mga kapatid ko sa Ama, ang Diyos Ama'y buhay sa atin ay sambahin ng tapat at makatotohanan. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Alalaumbaga, sino nga ba ang nangako noon at nangangako ngayon? At mangangako pa sa buong panahon. Kaya nga't may wikang may 1, 2, 3 higit pang nagtitiwala. Alang-alang sa mga ito hanggang kasampu-sampu na lamang ang bilang, di wawasakin ng anumang bayan. Alang-alang sa mga tapat na nagtitiwalang ganap. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Masaya po ba kayo? Kung minsan ginagamit ka ng Ama para sa kapwa mo, gamutin mo ito, gamutin mo yaan, nakinabang yung kapwa mo, gumaling ang kapwa mo, ikaw naman ang naiwan pa rin na may karamdaman. Ngunit dahil ikaw ay ginamit niya para sa kapwa mo, na pagtitibay ang loob mo, pinatitibay ang loob mo na magtiwala ka rin tulad ng kapwa mo, sa'yo di magaganap ang marapat at dapat. Buhay ba ang Ama? Yaon palang pawang katotohanan na, halimbawa ang kapwa mo, matibay ang pagtitiwala sa iyo, matapat ang pananalig niya sa iyo bilang ginagamit ng Ama. Yung ginagawa mo sa kanya, pinanaligan niya, pinagtiwalaan niya. At ikaw naman, at ginagamit mismo'y walang tiwala. Mas marapat pa palang nakinabang yung nagtiwala sa iyo. At ikaw na hindi naniniwala na mangyayari yun, ay hindi mo pala kakamtan. Buhay ba ang Ama? Kaya napakahalaga ng mga pangungusap, napakahalaga ng mga salita na nagbibigay buhay. Na kung ikaw mismo ang pinagmulan at ikaw mismo ang nangungusap, masasabi mong, Diyos ko at Ama ko, ako naway pagkasihan mo ng iyong Espiritu na sa sarili ko'y may sa buhay ko ito. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? At nais ko lamang pong tanungin si Arlene sa inyong harapan. Ano ba ang ininom mong gamot para ikay gumaling? Ano naman ang ginamit mo para mapagaling ka? May mga bagay ka bang ginawa na ginawa ng tao na dinampi mo sa sarili mo para ikay gumaling? Anong nakapagpagaling sa'yo? Yaon ang katotohanan. Kaya may pinatitibay ang Ama para silang magpatotoo sa hiwaga niya. Na kung ano naman ang pagkukulang ng tao sa pananalig at paniniwala niya, kung anong pinagtitiwalaan niya, doon naman siya gumaling. Nang dahil ang mga pinaglingkod niya na nagpakatotoo at naging tapat sa pagtitiwala na habang may buhay may magagawa ang Ama, na habang nabubuhay may gagawin siya, na pagtitibay ang kalooban nila at pinagtitibay ang kalooban para magsigaling sila, nakakamtan naman ito. Kayo baga na mga hinirang
Ano na ba ang tinamasa ninyo? Nagsigaling ba kayo sa kaparaanan ng Ama? Siguro bilang isang apo kunching, kung wala ring patotoo na sa sarili ay naganap, hindi po ako magtitibay sa aking ginagampanang ito. Hindi ako makatutupad na ang bibig ko'y mapagamit pa sapagkat ako mismo'y wala pang nangyayari sa akin. Ngunit sa dinami-dami na hindi ko na kayang bilangin at hindi ko na kayang ipaliwanag kung paano nagaganap, kaya po ako ngayon at magpahanggang ngayon sa kabila ng mga pinagdaranan, matibay pa rin ang pananalig ko at pagtitiwala sa Ama na hindi niya ako pababayaan. Sapagkat sinabi niyang maliwanag sa kanyang mga banal na salita, kung ang masamay kanyang pinasisikatan ng araw, kanyang pinakakain, binubusog at nagpapala pa rin naman sila sa kasamaan nila. Ang mga nagpapakatotoo pa kaya? Paano pang may magpapakatotoo at magiging tapat na tao kung sa kanyang mga kagawaan na ginagawang kabutihan ay mapapahamak pa sa kanyang ginagawa? Meron pa po kayang gagawang mabuti. Hindi ba't lahat ay magpapakasama na lang pala? Sapagkat sa kanilang ginagawang kasamaan ay pinagpapala sila. At maliwanag na tinukoy at sinambit dito sa banal na aklat, ang nabubuhay sa laman ay nabubuhay sa mga bagay. Subalit ang nabubuhay sa Espiritu ng Ama, ang bumubuhay sa kanila ay Espiritu nga niya. Kaya't nabubuhay sila sa pagtitiwala, pananalig na matapat, at hindi sila nababahaginan ng kaisipang masama at nagdudumi ang isip. Kaya hindi sila natatakot na babahala. At natatakot silang magsalita ng labag doon sa kalooban ng Ama, na para mo siyang hinamon at para mo siyang inalisan ng karapatan sa buhay mo. At para mo nang sinabing wala siyang magagawa sa buhay mo. Hindi baga? Ngunit paano nga? Gaano nga katapat ang kapwa mo para pagtiwalaan ito sa iyo? At itong pinaghihirap ng loob ng mga anak ng Ama. Subalit, sa paghihirap ng loob nila, nandiyan ang Ama na nagpapatibay, nagpapalakas ng loob upang labanan nila kung anuman ang mga dumaratal sa buhay nila. Na unos, balakid, na tinatawag. At sa pakikibaka, may hamon. May hamon kung hanggang saan ang iyong katapatan, kung hanggang saan ang sa iyo'y pagtitiwala, kung hanggang saan ang iyong paniniwala, kung hanggang saan ang iyong pag-asa. Subalit, sa kabila ng hamon na yaon, kapag ang puso mo'y Ama ang nakatahan, at sa isip mo'y mga salita niyang banal, naruroon pa rin ang matapang niyang ibinibigay para makamtan mo ang payapang magdamag at maghapon. Paano may maisisiwalat ang tao kung di mo na dinanas nito? Kaya't may pinadaranas palang Ama sa mga anak niyang pinatitibay niya at sa mga anak niyang totoo at nagpapakatotoo sa Kanya, na naipaglalaban ang Kanyang kapangyarihan, na ipinaglalaban ang Kanyang kabutihan, na ipinagsisigawan ang Kanyang kadakilaan, na habang pinagsisigawan mo naman, inaagaw ka ng dilim, ngunit patuloy kang binabalumbungan ng liwanag ng Ama upang wag ang manaig ay ang dilim na sa iyo'y sinusuklob ng kalaban. Inaagaw ka ng lugbay sapagkat doon ka mahina, doon ka marupok bilang nilalang. Subalit doon naman dumarating ang saklolo ng Ama sa oras ng kagipitang nasa kalumbayan ka. Doon niya pinadadamang mapagmahal siya. Doon niya napaparanas ang kapangyarihan niya na ikaw pala'y maagaw niya sa kadiliman. Maagaw ka niya pala sa kalumbayan. Maagaw ka niya pala sa kahinaan sapagkat siyang pinagtitiwalaan mo, pinananaligan mo, tutupad sa iyong buhay. Yaon pala ang ibig sabihin ng Ama, na tunay kang sumamba sa Kanya, na tapat kang magtiwala sa Kanya. Huwag sa Diyos-Diyosan ng kapwa-tao mo. Huwag sa mga bagay na Diyos-Diyosan lamang, sapagkat ang mga ito'y maaring bawiin at mawala sa iyo. Ngunit ang kaloob niyang mabuhay, ang pananalig at pananampalataya mo, isang matibay na pundasyon pala sa iyo, para hindi ka matibag ng mga pinagdaranan mo, sapagkat ito'y aalisin niya tulad ng bagyong tinatapos niya.
Kailan matutupad ang aral ng Ama? Kailan magaganap ang kalooban niya? Sa mga anak niyang totoo at tapat, doon niya napapakita ang kanyang kaganapang maliwanag na parang sikat ng araw na siya'y buhay na tumatalima, sumusunod sa mga anak niyang tumalim at sumunod sa kanyang kagustuhan. Mga minamahal, hindi niyo maaring masabi sa kapwa niyong bukas na lang ang buhay mo. Ngunit ang Ama di man magsalita'y alam niya kung hanggang bukas ka na lang. Hindi mo maaring sabihin sa kapwa mo, mamaya may darating kang grasya. Maaring ang masabi mo ito kapag nakikita mo at alam mong ikaw magbibigay at siya magbibigay. Ngunit ang Espiritu ng Ama kahit hindi mo nakikita, ang wika niya ay huwag kang magtiwala lamang sa nakikita mo, kundi maniwala ka sa hindi mo nakikita. Yaon ang patutong pinagtitiwalaan mo, ang Ama mong di mo man nakikita, ang mga gagawin niyang di mo makikita, ngunit alam mo at nagtitiwala kang ibibigay niya ito sa'yo. Gayon nga pala ang Ama. Kaya naman marami na siyang pinatupad at pinakita at pakikita pa. Kuminsan, sa salita ng kapwa mo natatangay ka. Sa salita ng kapwa mo'y natangay ka. Sa salita ng kapwa mo'y sumunod ka. Ngunit sa salita ng Ama'y nawalan ka ng pag-asa. Sa salita ng Ama'y nawalan ka ng pakikipagtotoo. Sa salita ng Ama'y nawalan ka ng ginagaya. Ngunit sa salita niya kung kapag ikaw ay nagtiwalang lubos, doon niya mapapakita sa iyo, bakit di mo ako pinaglaban? Bakit di mo ako ipaglaban? Bakit di mo ako ipahayag? Bakit hindi mo ako iulat? Bakit di mo sabihin ang dapat? At doon kung ikaw ay tumutupad, ako naman ang sayo ay gumaganap. Mga minamahal, ilan na nga ba katulad mo anak? Maliwanag na pinagtapat sa inyo sa katauhan ni Apo Kunching ay nangusap. Anak, mahalin nyo ng ganap ang anak nyo, sapagkat saan nyo mandalhin ito ay sadyang pahiram lang ng panandalian sa inyo. Kaya't sulong, kung ano ang gusto nila, nasa sa inyo. Subalit panaligan mo, na hindi na kailangan masaktan pa ang anak. At sapagkat totoo ang nangusap at ang nangusap ay ganap, hindi na nga kailangang madialysis pa. Sapagkat yun na pala, malapit na takda niya. Ngunit dahil tao kang naghahanap para buhayin at mabuhay pa siya, hinanap mo siya ng kagalingan. Ngunit dahil hindi nga siya gagaling na at yun ang daan ng kanyang kamatayan, nakita mong namatay at nailibing na rin naman. Yaon ang katotohanan. Dahil hindi mo alam bilang tao, hahanapin mo ang paraan. Ngunit ang Amang may pamamaraan at alam niya ang dapat gawin sa inyo. Kung tiwala lamang ang tutup ninyo, ibibigay niyang marapat kanino man. Sapagkat yaon ang Ama, yaon ang buhay, siya ang buhay. Walang iba pa, walang iba na, at walang magkakaiba. Tunay na isa lamang, ang Diyos noon, ang Diyos ngayon, at ang Diyos magpakailanman. Yao'y Diyos Ama, na akin sa inyo'y tinuturan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagarian kayong tuwiran. Malubos ang kagalakan, kasiyahay inyong kamtan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Alala umbaga, marami ang nagsasabing tiwala at totoo ang pananampalataya. Subalit, kung tiwala at totoong nananalig nga ang bawat anak ng Ama, pagtitiwalaan nilang tapat na pangako niya ng sinumang totoo at tapat sa Kanya, di pababayaan niya. Maliwanag ang nakasaad, tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi, at ako'y magiging Diyos ninyo habang panahon. Buhay ba ang Ama? Sa makatwid, ang pakikipagtipan ng Ama ay pangako, at ang pangako niya ay buhay, at ang salita niya ay buhay. Sa nagsasabuhay at nabuhay ang kanyang mga aral, napatotohanan niyang buhay na buhay siya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos?
Ngayon po, naniniwala po ba kayong hindi lahat ng dako ay tipa ng pakikipagniig ng Diyos? Kundi may tipanan siyang ginagawa at may tipanan siyang binuo na mula naman sa pagkatao ni Abraham kay Jacob, kung papaano nyo na buhay-bay at na subaybayan, kung totoo kayong may espiritu, mapapaunawa ito, na kung saan dako nakipagtipan ng Ama, doon sila gumagawa ng toldang tipanan upang doon masabi na siya nga ay nakipagtipan doon. At bakit napagtitibay ang loob sa gawain ito? At bakit pinatibay ang loob bilang Apo Kunching sa kabila ng mga maraming pinagdaraanan? Sapagkat walang pinagugunita ang Panginoong nagbalangkas ng gawain ito, kundi ang unang araw na ito'y mabuo at nang ito ay basbasan niya. Kayo mismo, hindi pa kayo patay ngayon. Kayo mismo, buhay ang inyong pagkatao. At gunatain ninyo kung paano nagbigay siya ng nagtubig ang adoration. Kung paano, saan nagmula ang tubig na yaan. Kung paano ang ulap ay pumasok sa dakong ito. Sinong makapagpapapasok ng ulap sa bahaging tahanan ng tao? Sinong makapagpapapasok ng habog sa bahaging buhay ng tao? At kung papaano sa tahanan ni Constancia, ng araw ng Biyernes Santo, na maging ang mga pintuan niya at ang kanyang sisidlan ay nagtubig din naman. Kung magkagayon, kung ganang si Kunching lamang, paano mapangyayaring tutulo ang tubig na tinatawag na hamog? O tao, ano ngayon masasabi nyo kung paano nakalalaban itong si Constancia? Siya baga bilang katauhan at pagkatao lamang? Kung siya lamang hilahod na, kung siya lamang gupo na, sapagkat sa maraming balakid at tawang nagtuturan. Ngunit dahil hindi nga siya tao at pagkataong pumili sa kanya, patototohanan ko sa inyo, ang lahat ng kaganapan may plano ako, at lahat ng pinatutupad ko'y may plano ako, kaya't ang mga pangyayari di niya ginusto, at ang bawat pangyayari di niya gugustuhin ito. Sapagkat kung ganang siya lamang ay di mangyayari ito sa buhay niya. Kung ganang pagkatao lamang niya ay di naganap ang mga nagaganap sa buhay niya. Sapagkat may sinuko siya kaya may nangyayari. May sinusuko siya kaya may nagaganap. At kung kayo rin ay may pagkataka at pagkatotoo, kayo rin mapapantan niyo, matatamo ninyo yung marapat at dapat. Ganang pagkatao'y walang batid sa tinuran ko. Ganang katao ay di mababaybay ito. Ganang kung totoo at nagpakatotoo kayo, kayo mismong mga pinilit hinirang ay naging ganap. Kayong mismong mga pinili ay nagkaroon ng dapat. Kayo mismong nakapagnilay at nakapagbulay ng mga pinili. Marapat ninyong nakilala ang pumili sa inyo. Marapat ninyong madama magpahanggang ngayon ang kinilala nyo. Kung tunay at tapat ang puso nyo at nakakilala kayo, di sana'y batid nyo nga kung sinong humirang sa inyo. Alalaong baga, pagkatapos baga ng mahabang taon at maglalabing-4 na taon sa maraming ginampanan at ginawa, sa isang iglap ay gayon na lamang demonyo maghahari sa isang katauhang pinabanal at pinababanal ang gawa. O tao, magbulay-bulay kayo, magtantong lubos kayo, masyahan ang puso niyo at magliliwanag ang isip niyo. Doon ang mga maruruming pumapasok na dulot sa inyo'y di nararapat niyong tanggapin upang di magkadungis yung malinis na handog ko. Kapag kayo'y nasa pagkatao'y kung ano-anong nilalaman ang isipan nyo, subalit subukan yung espiritu kung maghari sa inyo, malinis na isip at puso nyo ang mangingibabaw na totoo. Kapalit ba ng bagay ang pagsamba ninyo? At masusuhulan nyo ba yaong amang pinakilala ko? Ang may pandinig ay patuloy na makarinig, ang may mata ay magliwanag. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Mapapalad kayong mga ginamit sa kapwa nyo at patuloy na umibig at nagmahal sa kanila.
Kung tapat ito sa puso nyo'y makaakibat na ganti ako, at higit pa sa dulot nyong kakamtin nyo tao. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Sulong ngayon kayong matatalino, suriin nyong binigkas ko. Kung paano pipili ni Constantiang itong bibigkasin niya, upang kayo ay takutin, dili kaya'y aliwin, o dili kaya naman kayo'y inuutot, pinagtitiwala sa kanya. Kung ganang pagkatao kaya niya'y mabibigkas pagda kakarakara kayaon, at itong sa akin niulat na mainam. Saan huhugutin kay si Panya may tatala ito? At mapag-aaralan niya upang piling ito'y bigkasin. O tao, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Paano mo masasabing naging tapat kang nagmahal sa kapwa mo? Yung kahit na nagkasala sa'yo, gusto mo pa siyang makita, gusto mo pa siyang mahalin, gusto mo siyang mayakap, at wala ka sasabihin sa kanya. Kahit na anong naging kasalanan niya, hindi mo siya sisitahin. At di mo sasabihin, ba't mo nagawa sa akin ito? Ba't mo ginawa sa akin yan? Iyaw ng patotoong, banal na espiritu. Patotohanan ko sa inyo, nang ginagamit kong ito, yan ang damdaming binuhay ko sa kanya, kaya't ni gaputok ay wala kayong maririnig nakataga sa kanya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwirang kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sapagkat kundi ko ginayon at ginawa ang ganito sa damdamin niya, paano niya may lulunsad, mayahayo ang gawa ko, at paano niya mabibigkas ang pinatatatal ko. Doon sa bibig niya pinaluluwal ko upang mahayag sa katotohanan na ang tao ay tao at ang bumuhay ay di nakikita. Kung tatanggapin, makikinabang na totoo. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Kung sino ang may dala sa damdamin, siyang mabigatan at mahirapan. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Hindi si Constantiang nilalait, hindi si Constantiang hinahatulan, sapagkat kung ganang siya'y pagkatao, wala siya sa inyong harapan. Di naganap at nabuo ang gawain ito na pinausad ng taon ng bilang. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kung mga ikatwiran at mga twiran ng kapwa nyo, ngunit ako'y may matwid na katwiran para sa inyo. Kaya't sila'y na sila'y ko ang lahat ng katwiran ng tao, at batid na batid ko ang lahat kung sino kayo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Kaya't kung ang pagtungo nyo rito'y tapat at totoo sa puso nyo, pakinabang ay nasa damdamin nyo. Buhay ba ang Ama? Bahagi ng buhay, tapat na marapat na matanggap. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Salamat. Purihin, purihin, purihin ang Ama. Buhay nga po ba ang Diyos? Kung paano ang Diyos na buhay ay dakila, maraming pinasisilay, maraming pinatutupad. Kaya nga po, sabi nga, pag nagsugo ang Ama ng 4 katao, ang dalawa'y mayaman, ang dalawa'y mahirap, kapag sa dalawa ang dalay salita,
Ang totoo lang sa Ama ang tatanggap at tutupad, tutungo't makikinig. At yung dalawa na mayaman, ang kung ang hangarin nila'y bagay, makikita mo doon dahil may dala sila, doon sila magtutungo dahil bagay pala ang gusto. Kaya dyan, minamasdan ng Ama ang mga anak niya. At patotoong patotoo, totoong totoo, yan ang magaganap sa mundong ito. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo, mapalad ka na. Pagarihan kang lubos at puspos panganak. Naging ganap ang iyong pag-aaral. Tandaan mo, anak, di mo pinahiya ang lubod ka sa isang katauhan. Gabay at patnubay, sa iyo ay kakanta. Mapalad ang taong kinikilala niya ang ginagawa niya. Ina na may mali at kasalanan siya. Subalit ang taong nagmamapurit, matigas ang loob nito. At di masabing sala ko ito't sala ko yan, paratang sa kapwa ay ginagawang totoo. Doon na nga ang kahatulan sa wakas ay di batid kung paano, sapagkat ang Ama mismo, siyang tuwirang, mabuting timbangan, tamang timbangan, at tamang kahatulan. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Alala umbaga, kapag ginugyog mo ang puno, malalaglag ang mga hinog. Subalit kung ito'y bulok na, wala nang kakamtan pa na pakinabang sa kanya. Kaya't hihintayin muli na magsihinog at maging maganda ang susunod pang bunga.
Subalit kung ito'y niyugyug at matibay ang pagkakakapit nila, kailan may di malalagas at magiging marapat sila, kaya't mismong kukuhang may-ari sa kanila upang ipatikim sa mga nasa niyang bahaginan. Katotohanan ang tinuturan ko, ang may pandinig ay nakarinig. Sukatin niyo ngayon ang salita ko kung salitang taong mula sa inyo, at doon matanto niyo, huwad bang babaeng ito? Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Ginagamitan ko kayo ng mga kataga ko, nang makababatid lamang yung totoo sa ama ko, at makakaunawa lamang yaong totoong anak nito, kaya't marapat na mapili sa wakas ang sa kanyang ganap, na marapat na sinala, na yugyog ang dapat, malaglag ang di ganap, maitapon ang di napiling lubos. Holeya karamaya, ne karameneya hanam, ne karameneya hanam, ne karameneya hanam. Anong silbi ng lahat ng natamot na kamtan, kung kapalit naman ay kaparusahan? Subalit mainam pang ika'y hinamak at pinagtawanan, kung ang gawa mo na may katapat at katotohanan. Doon mo makikita kung paano ang sayo'y pinaglaban, at ang ama mo ang siyang ganap, na sayo'y magpapalayang tuwiran. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Ay, buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Sabi nga, kapag nakita mo ang sementong daan, ay kaganda ka ng daan. Hindi mo alam kung tama ang timpla niyan, sapagkat di mo man nakita kung paano ginawa yan. Ngunit ang daan ng matwid at daan ng katotohanan, kahit di mo nakikitang tinatahak mo yan, doon ka lamang at huwag kang iwalay, sigurado matibay na matibay. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Mga minamahal, kung ganang pagkatao'y di mawawari ito, di matatantot, di mabibigkas sa inyo. Ganang di nyo nasisilayan ang tagapangusap nyo, babaeng pandak lamang siyang pinagbuka ko, ang bibigat ni luwal kung ganap at totoo, ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Lahat ng tinuturan ko'y may akmang kaganapan sa balang araw, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya't huwag kayong humatol ng di kayo hatulan, at huwag kayong manalita ng marapat na sa inyo rin babalik pawa. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Oh, sinagot ka na kahit hindi ka sagutin. Diyos ba yung nagsabi para sabihin pagdating mo do'y mamamatay ka sa 3 araw? Eh kung siya ang namatay, pinangungunahan niya ang bumubuhay. Ganyan ang tao eh. At sasabihin kong diretsuhan sa iyo, kung kinukulam kay hindi ka makaliligtas dito. Ba't di ka lumaban? Sa makatwid, wala. Ano lalaban sa akin? Wala namang lalabanan. Tao, pandak ang babaeng ito. Ginawa ko siyang pandak para sa tao. Ngunit di nyo nakikita ang katangkaran ko. Sapagkat, kung ganang siya'y walang laban at walang kaya, sapagkat siya nga'y pandak at mahina pa. Bakit gayon ang tao?
ang hinahamon ay ang walang kakayahan. At ang may kaya ay ayaw labanan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwir kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Laumbaga, kabanalan ng dulot ko, kabutihan ng handog ko, hindi kasama at pagkariwara nyo. Wala akong sasambiting makapapahamak sa inyo at di ko patutupad pagaganap kay Constancia ang alam kong mali ito. Sapagkat anong silbi ng pagkatao niyang ginagamit ko'y banal na totoo, pagkatapos pala'y kapahamakan ng kapwa-taong idudulot nito. O tao, lahat ng katupar at kaganapan may dahilan ito kung bakit pinatupad at ginawa sa mundo nyo. Kaya't kung nakikilala nyo ang tagapagligtas nyo, mawawari nyong ganap at tapat kayo sa Kanya o hindi. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal kayo. Kaya nga ang mga kataga ay maliwanag na binabahagi sa lupa. Yaong magpapatatag ng puso ninyo, mag-aaliw na dapat sa damdamin nyo. Yaong magbibigay kapayapaan ng kaisipan nyo, na magbibigay liwanag at totoo. Hindi yaong para guluhin at tantuin nyo, ang kalituhan ay di maparam sa puso nyo. Kaya nga't ang wika'y sumainyo ang kapayapaan, upang naghahari ang kapayapaan sa inyo'y mabuti ang inyong kalooban. At kung mabuti ang inyong kaloob ay patutong may pagmamahal, at kung kayo'y marunong magmahal, marunong kayong maggawa ng mabuti pawa. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Net karameneyahana, net karameneyahana, net karameneyahana. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Kumusta ka na? Matulog ka. Matulog ka. Matulog ka. Matulog ka. Tulad mo, kay dami ng ginawa sa'yo, bakit lalo pang nagbukol-bukol ang binti mo? Yan ang patutong walang perpektong gawang tao. Ngunit kapag nakapagpagaling sila, sasabihin na pagaling ko ito. Sinong nagpapagaling? Sinong nagbigay kagalingan? Paano masasabi ng taong magaling si Juan? Magaling si Pedro at si Juana? Wala ni isa mang magaling na tao, kundi lahat ng ginamit ay pagkatao upang mailantad ang totoo at magawa dito sa mundo makilalang Ama na di nyo nakikita. Mahal na mahal ko kayo, kaya't kung papaano kung sino ang layon at nasang tuparin ng makakamtan nilang ganap. Mahal na mahal ko kayo. O aking Ama at Ama nila, sadyang ang sa ibabaw ng lupang tinatahanan ng tao, ang may kapangyarihan sa kanilang palagay, tunay na kayabang. Naggagawa nilang lahat ng naisin nila at gustuhin, sapagkat may kakayahan. Ngunit walang kakayahan ang mga anak mong ikaw ang inaasahan, kaya't kumilos ka, Ama ko, sa kanilang may katapatan. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Ay, buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ay, Ama ko at Diyos ko, masarap maglingkod sa Panginoon. Masarap bang maglingkod sa Panginoon?
Sino ba pinaglilingkuran sa dakong ito? Siguro kundi ang Panginoon matulog na lang tayo, no? Siguro kundi siya, nako, baka, ewan ko lang. Ayoko magsalita ng tapos Kaya sabi ko po, ewan ko lang. Sapagkat tayo ko nga magsalita ng di ko kayang gawin at sabihin. Kaya ewan ko. Kaya kayo po, katulad mo, katulad nyo, naririto kayo, hindi para sa anuman, kundi dahil may hinihiling kayo. Sino po ba ang magbibigay nito? Ako ba? Sila ba? Hindi. Siya na di nakikita. Buhay ba ang Diyos? Kaya magkaisa po tayo ng paniniwala, ng pagtitiwala, ng pananalig at pananampalataya sapagkat wala naman tayong susulingan. Isa lamang ang Diyos na buhay. Wala nang iba pa, nag-iisa lamang Diyos, Ama, na makapangyarihan sa lahat. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kumusta ka na? Ha? Tumayo ka nga. Oh, kumusta? Kahapon, butil-butil ang pawis mo. Malamig na para kang nililiguan ng yelo. Ngayon ba, kumusta ka na? Sino nagbigay ng okay na yan? Salamat naman. Kilalanin mo siya. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya, kung totoo ang tao ay kilala ang Ama, bakit tao ang pinagmamasdan at hindi yung ginagawa ng tao? Ng pagkatao. Magagawa ba ng kapwa mo ang mga bagay na napaka-imposible at magagawa ba ng kapwa mo ang himala para sa kanyang pagkatao kung wala ang Diyos na totoo? Kaya, ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Kaya kapag tinitigan mo ang kapwa mo, pagkatao niya ang sinusuri mo, subalit, hindi mo nakikita yung mabubuti at di mo nakita ang magandang nagawa ng kapwa mo sapagkat wala ka na nga nakikita. Nabulagan ka na nga. Dahil sa gusto ng sarili mo, dahil sa pag-iisip mong pagkatao, yan ang patotoo. Subalit habang nasa iyong banal na espiritu, nakikita mo mabubuting gawa ng ginagawa ng kapwa mo. Bakit hindi? Paano mo sasabihin, nasa Diyos ka, nasa habag ka ng awa? Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Sapagkat kung bilang pagkatao ng kapwa ninyo, walang makagagawa ng ganito. At walang makapagsasambit ng ganito at ganyan. Di ba maliwanag? Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Sino magbibigkas ng mahal na mahal ko kayo? Ang pagkatao at kapwa niyo tao. Gaano kamahal kayo ng kapwa niyo? Samantalang kapag may nakitang hindi gusto kayo, magagalit din kayo sa kapwa niyo tao at magagalit ang kapwa niyo tao. Ngunit ang pinagsisigawan ko at nagtuturang mahal na mahal ko kayo. Lahat ng kamalian niyo'y pinagpaparayaan. Lahat ng kasalanan niyo'y pinatatawad sa mga nagbabalik loob at nagpapakatotoong ganap. Subalit hindi maring dayain ang pakikipagtotoo at sasabing nagsisisi ako. Ngunit pagkatapos ay gawa ng gawa pa rin ang hindi tama. Tao, ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Damhin ninyo sa puso nyo'y totoong Ama nang madama nyo ang kapwa nyo kung paano nahihirapan ang kalooban nila. Sa gayon, masasabi nyong mahal nyo nga yung mga at minahal nyo nga'y ako. Nek karamanayahana, nek karamanayahana, nek karamanayahana. Ay, Diyos ko. Buhay po ba ang Diyos? Kumusta? Kumusta kayo po? Maya po. Salamat at atyo. Kenine. Mapalad kayo po uling
napon masikanyuran, kay bat ngeni at tsoko keni, yung Diyos, yang megsilid keng isipyo, ban kanitang munta ko pasibahay keni ne. Pumakanyan. O sige, sino magsisilid sa inyong isip? Sino po? Halimbawa, gusto mong maglingkod, sino nagsisilid sa isip mo? Halimbawa, gusto mong tumaliwas, sino nagsisilid sa isip mo? Gusto mong tumuligsa, sino nagsisilid ng isip mo? Sino? Tumutuligsa ka nga eh. Hindi ba tinutuligsa mo? Nangyari na yan kay Kristo, wala nang pagkakaiba. Hindi nakatakataka yan. Kung ang isang Kristo'y tinuligsa, hinatulan, hinusgahan, pinaratangan, kung tunay kang anak ng Diyos, ba't di mo iligtas ang sarili mo? Di ba ga? Hindi niya iniligtas ang sarili niya, inintay ng Ama magligtas. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? O pagkatapos naman, sino napahamak? Sino? Sino ang napahamak? Yung bang nagpakatuto? Yung mga nagpakabuti ba? Yung totoo bang sumunod? O yung kunwari lang? Magandang umaga. Sa hapon, mamaya, magandang umaga sa inyong lahat, mga mahal ko. Pagpalain kayo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Matigib kayo ng kasiyahang totoo na nagmumula sa puso nyong bumubukalat na darama ito sapagkat may totoong pagmamahal kayo sa Ama ko na pinakikilala kong Ama ng lahat ng tao na ganang pagkatao di masasambit ang tinuturan nito. Kaya't ang may pandinig ay makarinig sa inyo. Pagpalain kayo. Nekaramanayahana, nekaramanayahana, nekaramanayahana. Ay, may bukas pa po ano? Di po ba may bukas pa? May bukas pa. May mission po muli ngayon eh. Kaya, alam niyo po, masarap pag-ukulan ng oras at panahon ng Ama eh. Kapag may dalahin ka, lalo ka pang magbigay ng paraan para ikay gamitin at mapagamit ka para gumaan yung dinadala mo. Sapagkat siya ang kasama mo, nagdadala. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyo lahat, pagpalain kayo. Tayo na po at may bukas pa.